days off ko na naman, ngayong araw na to, Monday, pupunta na kami ng airport. Ihatid ako ng aking asawa papunta dun sa airport para pumunta dun sa trabaho. Ito yung 5-0, fly out, fly in, fly out, 5-0. So yun guys, so 10, dapat nandun ako sa airport ng mga, actually 12 yung yung boarding ko. Pero ayun, mas maganda, mas maaga makapunta ron. Ihahatid ako. So mga 30 minutes din ako yung travel papunta ron. So anyway, may driver naman tayo. So yun guys, update natin kung ano ba yung buhay ng FIFO. Anong meron doon. So, yan guys. Mamaya update ko kayo. Maganda ang panahon ngayon. Maganda ang panahon dahil ayan, makikita nyo naman, mainit. So ito lang pala ang dala ko kasi yung mga gamit ko nandun naman lahat na. So kunting damit lang to, good for 2 weeks. May may mga ibang damit na ako doon. So lagay ko doon. Dala lang ng jacket. Although tag-init talaga doon, napakatindi ng init doon. Sa pagpabalik dito, after 2 weeks, ay yun, malamig na naman kaya nagdala din ako ng ako mag-drive. So sabi niya ako na lang daw. So ayun, siya na lang yung mag-drive pauwi kasi mag-isa lang naman siya pauwi na. So dito na kami sa highway. Itong highway na to, tuloy-tuloy na to hanggang airport. So ang maganda nito, wala naman traffic. So yun guys, yung kalsada ayos naman. Nasa highway lang naman. Kaya mabilis lang. So Terminal 2 dito sa airport sa Perth. Medyo maaga pa ng konti. Ang maganda rin yan para yung asawa ko makabalik agad na. Makabalik na maaga. So magpapalit na kami. Siya na yung dito sa driving. Ayan tulad niya, nag-attend siya, inatid din siya ang kanyang asawa. Ayan. So ayan guys, may naka-uniform pa. So dito kahit madungis ka, okay lang. So dito guys, kami ng mga ngayon, mga passenger ay puro puro mga FIFO, karamihan dito sa domestic naman. Nandito ako sa boarding, so hindi pa masyadong matao. Maya pa darating yung mga tao. So marami na rin tao, pero kasi mamaya pa naman alauna yung yung alis talaga ng plane. Lahat yung mga sundo namin. Ayan, ito yung mga service. So ayun guys, kararating lang namin dito. 3 oras din naging flight namin. Ayun, so 10 minutes naman hanggang sa camp. So ito yung service namin. So ayun,
karamihan, inantay pa kasi nila yung bagahin nila. Ayan, yung bagahin nila. So, 10 minutes hanggang doon sa camp. Pagdating sa camp, so ipapakita ko rin sa inyo yung accommodation. Kinuha ko na naman yung susi. So, pagbago kaming dating, kinukuha namin doon, nakasabit na lang. So, ito yung pinaka-camp. Medyo may mga kalumaan na yung camp kasi matagal na rin. Matagal na rin tong camp nito. So, ayun nga, dito ako. So, mga dalawang akyat pa yan. Inaakyat na yan. So, ayun. So, sa taas niya, yung kainan. So, kailangan malakas-lakas yung ano mo nito. Malakas yung tuhod mo. Dahil nga, araw-araw, umaga at hapon, inaakit mo yan, paakitin mo yan na yan. So ito na yung kwarto guys. Tingnan natin kung ano ito. B5 2A, B5 2A. So sana tama. So tama. Kasi nakarang linggo kulay pula to. So inano nila ilaw. So ito yung kwarto. Yan, may ref. May oven. Kung gusto mong maghugas, kasama yan. So, dito namin iiwan yung ibang mga gamit. Yung locker. So, ito. So, ito yung kwarto. Magiging kwarto ko for the next 2 weeks. Yun. So, after 2 weeks, iiwan natin ito. Maglilinis ulit sila. For 1 week, babalik ka. Para sa kwarto mo ulit. So, ito yung CR. Ayan. So, maganda na ito. May sariling CR, may television, ayan, may aparador din, lagusan, ganda rin dito. Ayan, yung mga kapitbahay mo. So, yan, ayun. So, mamaya pakita ko rin sa inyo yung sa labas, ano yung mga pwedeng yung sa kainan. Pakita ko rin sa inyo. So sa kanya guys, i-ano ko na. Ilalabas ko rin yung mga damit ko kasi yung damit nandun talaga sa locker na yon. Andun sa yon, yung nakabukas na yun doon. Ano lahat, mga labahan, lahat yon. So ganito yon, bago ako umalis din dito, nilalagay ko yan doon sa locker na yon. So may kasama rito, may libre din na sabon, hat, may panglaba ka pa. Powder, pero meron din naman talaga doon sa may mga libre pang mas maraming powder doon sa laundry shop. Ayan. So nakaset na rin yung aircon. Ayan. So kunin ko lang yung mga damit dito. Charger, shampoo, lahat. Yung vitamins ko, lahat nandiyon. Bag. Bago kasi ako umalis nung nakaraan, ang dami kong labanan. So, gagawin ko ngayon ay maglalaba ko. Ang dumi oh. So, ganun siya. Napakadumi. So, simula bukas, madumi na naman ako. Dungisin na naman ako simula bukas. Lalaba mo ta. Safety shoes. Ayan. Safety shoes. Lagi yan. Bago pang uniform. Co-order ko lang kasi sa namin. Libre din to, binibigay ng kumpanya. Libre yan. So order ka lang, every 6 months, pag wala na, pwede ka makapag-order. So marami pa dito mga damit.
sapatos mo rito. Actually, may mga extra sabon pa. Ayan. Dahil pa. Toothbrush. Ayan, toothbrush ko, shampoo. Shampoo ulit. Lotion pa yung isa. Sa toothbrush. Dahil ko dito. So yun, naka-ready na lahat. So, yung case ng cellphone, kasi pinapalitan ko yan kapag nasa trabaho na para hindi siya maalikabukan yung mismo cellphone. Pinapalitan ko yung casing niya. So, yun. Shampoo. So, lahat na. So, naka-ready na to para bukas, mamayang gabi, magdi-dinner. Matutulog na maaga. Tapos, gising na alas 3 ng madaling araw para sa trabaho. 2 weeks yun. Sa loob ng 2 linggo. 12 hours a day ang trabaho natin. Kahit Sabado at Linggo, meron tayo nun. So, yan guys. So ayun guys, kapag pagod ka sa trabaho, sa buong maghapon, gagawin mo lang, maliligo ka rito. Ayan. Maliligo ka rito. Ito yung isa sa mga privilege mo dito sa mine site kapag galing ka ng trabaho buong maghapon. Palamig ka. So malalim to. Yung lalim niya 1 meter dito, tapos doon ay 2.6 meters. Ayan guys. Roger,